Ipagpatuloy natin ang Grand Eviction. Let's go! Sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kung mapapansin mo yung word, sinabi niya katulad natin. Sino sila? Tulad lang ito ng verso ng Genesis 1:26. God said, "Let us make man in our own image, after our own likeness." Mga plural ang ginamit o maramihang pantukoy. Ang katotohanan na galing ang kwentong ito sa mga polytheistic religion. Ang mga Panginoon na nabanggit dito sa Lumang Tipan ay galing sa mga sinaunang religion na sumasamba sa mga grupo o pantheons na mga Panginoon. Ang polytheistic na pinagmulan ng Diyos na si Yahweh ay Semitic. Ito ay tribo sa Canaan na sa modernong araw ay ang Palestine at Israel. Ang mga Abrahamic religion ay tanyag sa pagiging monotheistic o pagsamba lamang sa iisang Diyos, pero ang katotohanan ay dati silang polytheistic. Ang mga Panginoong Yahweh, Elyon o Elohim ay yung Elohim ay nasa plural form. Ang kanilang pantheon ay matatagpuan sa Biblia at sa mga clay tablets ng mga sinaunang panahon mula sa lungsod ng Ugarit, mula sa pagitan ng 1,500 hanggang 1,300 bago pa man mauso ang kulto ni Heso Kristo. Malinaw na mababasa na kasama si Yahweh at El sa pamilya o grupo ng mga Panginoon. Kasama rito ang Diyos na si Baal na kinalaunan ay naging kalaban at tinaguri ang false god sa Biblia. At si El ay may asawa na si Asherah. Kung susuriin ang mga sinaunang kasulatan, makikita ang mga pangalang ito na nakalista. Ginawa ang pagrebisa para sa transisyon nito patungo sa pagsamba sa iisang Diyos o monotheism. Ngunit may mga sipi na hindi masyadong na-edit ng mabuti, kaya litaw na litaw ang pinagmulan na ito'y galing sa polytheistic religion. At sa proseso ng pagrebisa para sa transisyon nito patungo sa pagsamba sa iisang Diyos o ang tinatawag nilang monotheism, kung saan nila ninakaw ang ideya ng pagsamba sa iisang Diyos. Ito ay sa ancient Egypt, founded by Pharaoh Akhenaten, formerly known as Amenhotep IV, around 1350 BCE. Na imbento ang paniniwala sa pagsamba sa isang Diyos. Si Aten, ang sun god, ginawa niya ito upang mapadali ang pagkontrol sa mga tao at socio-political stability. Ngunit ang malaking impluensya ng relihiyong Zoroastrianism, possibly as early as 1200 BCE, ang isa sa naging modelo ng Biblia. Ang impluensyang ito sa paniniwalang monotheismo. Upang maunawaan mong mabilis, heto ang timeline ng kasaysayan ng mga Hudyo at Persia o ang relihiyong Zoroastrianism. Taong 586, winasak ng Babylonia ang Jerusalem at ang mga Hudyo ay in-exile o ipinatapon. Taong 539, si Cyrus the Great ay sinakop ang Babylon at tinalo ang mga ito. At sa panahong pag-ahari ng mga Persya o ang Achaemenid Empire sa Judah, dahil natalo ang mga Babylonian around 538 to 332 BCE, na bumalik ang mga Hudyo mula sa exile sa Babylonia sa ilalim ng Persyanong haring si Cyrus the Great na isang Zoroastrian. Pinalaya at pinabalik sa Jerusalem ang mga Hudyo. Taong 516 na kumpleto ang ikalawang templo ng mga Hudyo sa suporta ng Achaemenid Empire. Taong 445 muling itanayo ni Nehemias ang pader sa Jerusalem. Ito naman ang mga konseptong ninakaw ng Biblia mula sa relihiyong Zoroastrianism. Una, ang dualismo o ang paglalaban ng mabuti at masama. Sa Zoroastrianism, ito ay ang dualismo ni Ahura Mazda at ni Anger Manu. Kalawa, ang konsepto ng anghel at demonyo, sina Amesha Espentas at Devas naman sa Zoroastrianism. Ginawa ang ideya ni Satanas dahil kailangan kasi ng relihiyon ng isang kontrabida, paraan upang ipaliwanag ang paghihirap, sakit, sakuna, pagdududa, pagkakamali, trahedya, tukso, malagim na kapalaran at lahat ng negatibo na hindi sinisisi ang Panginoong Diyos sa layuning maibenta
ang ideya ng isang makapangyarihan at mapagmahal na Panginoon ginamit na scapegoat at dapat sisihin sa mga masasama, kakilakilabot na mga bagay at pangyayari, ganun din sa lahat ng bagay na walang katuturan upang mapunan ang mga bagay na hindi komportable sa buhay ng mga tao. Matalinong paninilang, di ba? Sa Avesta, ang banal na aklat ng Zoroaster, dito ginaya ang mga banal na nilalang at masasamang espiritu. Si Satanas din ay isang taga-usig na makikita sa aklat ni Job at Zacarias. Ikatlo, ang ideya ng muling pagkabuhay ng mga patay na tinatawag na Warsho Kereti o muling pagkabuhay sa Zoroaster. Malinaw mong makikita sa Daniel 12 ang afterlife o heaven. Sa Avesta din ninakaw. Ganon din ang huling paghatol sa kabilang buhay o Shinwat Bridge, paghatol sa mga kaluluwa sa Zoroaster at kabilang buhay. Ninakaw din sa Zoroastrianism ang langit, impyerno, moral na paghatol pagkatapos ng kamatayan na mababasa sa Apokalipsis ng Biblia. Yung ideya ng Messiah ay dito rin kinopya o ang Panginoon ang tagapagligtas at tema ng paghukom o final judgment sa aklat tulad ng ikalawang Esdras, Daniel 12:2, Isaiah 66:15-16, aklat ni Enoch, Isaiah 26:19 ay ninakaw din sa Avesta o ang banal na aklat ng Zoroastrianism. Habang tumatagal ang pagbabasa natin dito, malinaw mong makikita ang plagiarism o pagkopya sa mga sinaunang relihiyon. Ang pananampalataya ay ang pagsuko ng isip. Ito ay ang pagsuko ng katwiran. Ito ay pagsuko ng tanging bagay na nagpapaiba sa atin sa ibang mga organismong nabubuhay. At muli, sayang ang bilyong-bilyong taong ginugol ng kalikasan para tayong maging Homo sapiens o knowledgeable men. Sayang ang utak, gamitin mo naman. At kung sakaling totoo man ng Panginoon mo, siguradong ikagagalak niya ito dahil ginamit mo ito ng mabuti. Tulad ng lagi kong sinasabi, huwag mong paniniwalaan ang aking mga pinagsasabi. Mas makabubuting alamin mo, please. Peace out.